nga pala kay Kamote Ako TV. Support tayo ha. Mag-subscribe kayo. Pindutin niyo yung doorbell at lalabas siya sa Facebook o kaya sa YouTube. Okay? O kaya sa Reels. I love you. Kamote Ako TV. Love you. Salamat, Support salamat. tayo ha. Support. Love you. Thank you, wala. What's up mga kamote? So, nandito na naman tayo ngayon para sa ating pinakabagong vlog for the day. So, dito sa vlog na to, tatalakayin natin ngayon yung ginagawang pagpapainting ng serbisyo ni Grab para sa ating mga customers. Yan, which is yung tinatawag nilang mandatory inspection. Yan. Ano yung mga nasa sa loob ng mandatory inspection na yun? Dalawa yung i-check ni Grab. Which is yung una is yung vehicle inspection. So, doon sa vehicle inspection na yun, i-check ni Grab is yung ORCR, kung talaga naka-register yung motor na yun under your name. Yan. Kung hindi naman yun nakapangalan sa inyo, yung owner nung motor na ginagamit nyo is pwede kayong humingi sa kanila ng authority to use the motor vehicle, tapos hihingan nyo lang siya ng 3 pirma, then photocopies of ID. And then, number 2, yung plate number or MB file number na nakalagay doon sa motor, kailangan magmamatch yun doon sa mismong motor na ginagamit nyo. Then, isa rin sa mga importante i-check nila is yung gulong. Yan kasi sa araw-araw natin na ginagamit, no, sa biyahe natin, kailangan lagi talagang safe ang ginagamit natin gulong. Hindi pa siya sobrang pudpud talaga. Huwag naman kayo magpapacheck na talagang kita na yung kaluluwa ng ano natin, ng motor natin, ng gulong natin, sorry, yun. Huwag na, kitang-kita nyo na yung mga tali-tali doon eh. Huwag naman masyadong gano'n. Then, yung busina, chinecheck din nila. Yung heat guard, yung nasa muffler natin, yung mismong naka-cover doon. Yan, chinecheck din nila yan. Pati yung mga shock ng motor natin, kung okay pa ba siya, goods pa siya. Pati na rin yung pipe or muffler natin, chinecheck na rin nila yan. Kasi di ba nga, meron ng mga nauuso ngayon na loud pipe or talagang open pipe na kung tawagin. So, meron kasi mga villages tayong pinapasukan na pinagbabawal yon, yung may ingay, lalo na sa katulad ko na bumabiyahe sa gabi. So, pagka dinala natin yun doon sa village na yun, tapos sobra ingay, makaka-istorbo tayo. So, isa pa na check din nila is yung side mirror. Check din nila yan. For our safety rin naman yan. Kahit naman ang LTO or MMDA or HPG, kailangan meron yan. So, mandatory talaga yan. Siguro, check na rin nila dyan yung mga headlight, signal light, yan, lahat meron yan. Check. And then, yung pangalawa, na under doon sa mandatory inspection at sinecheck ni Grab is yung gear inspection. Yan. Unang-una, gear inspection, patay tayo. So, kailangan natin magsuot ng proper gear, lalo na pagka nagde-deliver tayo. Para din makilala tayo kung talaga tayo ay isang Grab rider. Yan. Unang-una, helmet. Yan. Hindi po pwedeng wala tayong helmet, lalo na nagmumotor tayo, mga kamote. Yan. So, importante yan. Hindi naman sinabi na kailangan Grab helmet. So, standard helmet ang aanay natin, susuot natin, lalo na yung mga may ICC or yun, yung kung ano pa yun, DOT na stickers. Tapos, kailangan naka-Grab food shirt. Yan, Grab shirt, Grab food. Yan. So, yun, kailangan naka-uniform tayo. At, hindi naman natin sinabi. May nakalagay kasi dito na long sleeves. Pero kasi, through online, alam naman natin na may nabibili tayo mga t-shirt or yung mga grupo natin or mga grupo natin na iba't ibang lugar dito nagpapagawa ng kanilang group jersey. Yan.
Pero registered din naman yun kay Grab. So, wala naman tayo problema daw kahit short sleeve siya or something. Basta, makikita lang na nakalagay is Grab. And then, kailangan closed shoes din siya. Yan. Hindi po pwede yung Crocs na sapatos. Lalong-lalo na yon kasi talagang kahit ang MMDA or LTO, pinagbabawal yon lalo na sa motorcycle. So, kailangan closed shoes, yung takip na takip yung dito sa likuran nyo. Yan. And then, last, ang pinaka-importante sa lahat is yung ating ginagamit na grab bag. Yan. Diyan kasi, eto mga kamote, meron tayong, sasabihin ko lang sa inyo, wag na kayong bibili ng grab bag sa ibang riders. So, upon issuing kasi sa atin ng Grab is mayroon siyang code or serial number na binibigay which is nakapangalan yung bag sa atin. Yun. So, sa inspection kasi, i-check din yun. Although na alam naman natin na minsan sticker lang din naman kasi yun. So, nabubura. Pero much better na lang din kasi na yung mismong grab bag nyo ang dadalhin nyo sa inspection. Kasi, yan. Once na-scan nila yung bag na yun at nakapangalan sa ibang tao, kahit na sabihin natin na binili na lang natin kasi yung isang rider na yun hindi na bumabiyahe, possible talaga 100% na pwede kayong ma-deactivate. Yan. Mga kamote, iwas-iwasan nyo. So, ang kakailanganin nyo, kasi pwede naman doon pagka sa inspection. So, pwede tayong, kung wala na tayong grab bag or sira na yung grab bag natin, i-advise naman tayo ni Grab na palitan na yon. So, pwede na tayong bumili sa hub ng panibago nating grab bag, grab delivery bag. Yan. So, mapapalitan na yon at may panibago na naman serial number yon na ipapangalan sa atin. So, yun isa nyo pang huwag kakalimutan. And then, balik tayo doon sa motorcycle vehicle. Kailangan ORCR nyo nakapangalan sa inyo yung motor. Tapos yung MV file number or plate number, kailangan tugma talaga yun. Huwag kayong magdadala ng motor na hindi registered kay Grab. So yung, kasi sa atin naman dito, di ba? Excuse me. So, sa katagalan na rin natin na nagmamaneho or ginagamit yung motor na yun, nagwe-wear and tear na rin talaga siya kahit yung mga pyesa niya nasisira na. So, yung iba nating mga katropang Grab riders dyan, bumibili na ng bago. Make sure lang yung mga bago nyong binili is kumpleto na ng papeles. Number 1 kumpleto na ng papeles. Ibig sabihin nun, may ORCR na rin kayo. Tapos yung may MB file na rin yung motor nyo. Okay? Kasi once na nagdala kayo na hindi pa nakaregister kay Grab yung motor na yon, possible 100% din, sure ako, na madi-deactivate kayo or mababan na kayo. Restrict na talaga kayo, matatanggal kayo kay Grab. Is kasi number 1 rule yan ni Grab na kailangan yung motor na ginagamit nyo is nakaregister sa kanila. Madali lang naman yan eh. Pagkakuha nyo ng ORCR nyo through Grab Rider app, Grab Driver app, sorry. Ayan. Makikita nyo naman doon, ipapasa nyo yung list ng ORCR nyo para mapalitan yung dati nyung ginagamit na motor. So, kung until now, makikita nyo pa rin doon sa app is pending pa rin. Ayan. Pending pa rin yung status nung pag-file nyo nun, wala naman magiging problema yon. So, pagdating nyo sa inspection, ipakita nyo lang na nakapending pa yung application nyo for change of motorcycle, motor vehicle, and madali na rin naman nila aayusin yun doon. Kasi, nandun na rin naman sa tapat nila yung motor mo na bago, tapos yung documents na naipinasa nyo. Take note kailangan nyo munang ipasa or isubmit sa app bago kayo magpunta sa hub for face-to-face. Yan Wag kayong magdadala ng ibang motor.
Lalo na hindi sa inyo. Yun Tapos, yun. So, check nyo na rin yung step 3. Meron na tayo dito na video na papanoorin para yan, hanapin natin. Yan, step 3, panoorin ang Driver Delivery Partner Guidelines Training. So, meron tayong papanoorin doon. And after nun, mag-aantay na lang tayo ng message kung tayo ay nakapasa sa mandatory inspection. Yan. So, ganun lang kasimple mga kamote at mga ka-grab ko. Simple-simple lang yung gagawin natin dito sa pag-register. Make sure lang talaga na kompleto na lahat ng mga gamit nyo bago kayo magpunta sa face-to-face. So, actually kasi meron naman dito, sasagutan natin yung schedule. May link na rin doon sa baba kung paano tayo makakakuha ng schedule or yun, schedule na natin para sa ating mandatory inspection. So, yun mga kamote, yung binibining ko lang doon kailangan yung motor na gagamitin nyo is sa inyo. At ang ipapa-inspect nyo ay sa inyo. At yung, lalo na yung grab bag natin na ginagamit ay sa inyo. Huwag na huwag kayong manghihiram or bibili muna sa iba dahil possible na ma-restrict or mabana kayo sa grab. Okay? So, lagi nyo lang tatandaan yan mga kamote. Ito lang naman video na to is paalala lang. Hindi ko naman sinasabi na lahat na gano'n na ginagawa yung mga bagay na yun. Paalala ko lang to sa inyo. Alagaan po natin ang ating Grab account. Oo, sabihin na natin maraming competitors o maraming platforms dyan. Pero iba pa rin ang Grab. Alagaan nyo lang yan. Dahil once na ma-restrict kayo or ma-deactivate kayo, lalo na sa food, mga kamote Grab food. Once na ma-deactivate kayo at reapply ulit kayo, possible naman kayo matatanggap ulit. Kaso nga lang, wala na kayong Grab food account. So, babalik kayo from the start talaga, which is Grab Express. So, yun, mga kamote. Kaya pinapaalala ko lang sa inyo, ingat-ingatan nyo at alagaan nyo ang inyong Grab food account. Dahil malaki na rin ang naitulong sa atin yan. Okay? So, hanggang dito na lang muna ang video natin, mga kamote. Basta lagi nilang tatandaan dyan sa kalsada. Ride safe, keep safe, at huwag kamote sa daan. Okay? Ingat! Bye! Peace out!